Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila ay tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya. Nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila ay isa-isang umalis. Simula sa pinaka-matanda. Walang naiwan, kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Ito ang nasabi ni Jesus. Ito ang hatol ni Jesus sa mga eskriba at pariseyo na sumusubok sa kanya. Sino man ang walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Sinusubok kasi si Jesus ng mga pariseyo at eskriba. Tinatanong siya kung ano ang gagawin sa babaeng nahuling nakiapid. Yung tanong ng mga pariseyo at eskriba, hindi tanong para makaalam. Tanong kundi para subukin si Jesus. Hindi ba parang teacher? Parang guro, di ba? Yung teacher pag nagtanong, hindi dahil hindi niya alam ang sagot. Tama ba? Siyempre, alam niya, di ba? Kasi teacher siya eh. Tama ba? Nagtatanong ang teacher para subukin ang mga estudyante kung alam ang sagot. Kung may alam. Tama ba? Hello? Ayun. Kala ko hindi nyo alam eh. Di ba ganon? Ang galing, no? Di ba? Yung teacher, syempre, no? Nagtatanong para subukin. No? Tayo madalas nagtatanong kasi hindi natin alam. Tama ba? Ang mga pariseyo at eskriba, mga dalubhasa sa batas. Tingin nyo, hindi nila alam ang sagot?
Hello. Nagtatanong po ako, sinusubok ko kayo. Alam ko yung sagot, pero tingnan ko muna kayo. Ha? Ulitin ko. Nakatulala na naman itong mga nanay na to eh. No? Ano ba nakikita nyo sa akin? Nakatulala kayo. Ha? Ulitin ko. Ha? Yung mga pariseyo at eskriba, dalubhasa sa batas. Nagtuturo ng batas. Yung tanong nila, anong gagawin sa babaeng nahuling nakikiapid? Tingin nyo, alam nila ang sagot o hindi? Ayun, alam. Kasi, dalubhasa nga. Magaling sila sa batas eh. Kaya nga yung tanong nila, para hulihin si Jesus. Subukin si Jesus. Kasi, pag sinagot ni Jesus na hindi dapat parusahan, hindi dapat batuhin, sasabihin ng mga Pariseo, hala, hindi ka sumusunod sa batas. Hala, hindi ka marunong sumunod sa batas. Pero kapag ang sinagot ni Jesus, dapat parusahan ang babae, sasabihin naman ng mga Pariseo at eskriba, oh, akala ko ba maawain ka? Oh, akala ko ba ang pinapangaral mo magpatawad? Oh, akala ko ba nagpapatawad ka ng mga nagkasala? Kung kayo si Jesus, anong isasagot nyo? Hello? Ano? Tititigan nyo na naman ako. Ha? Alam nyo ba yung sagot? Kasi 'di ba? Parang ganyan no, ang galing no. Galing talaga manghuli ng mga Pariseo, yung hindi mo alam ang isasagot mo. Sagutin mong oo, may ipaparatang sa'yo. Sagutin mong hindi, may ipararatang sa'yo. Isang kalulugar. Hindi ba? Pero magaling si Jesus. Hindi nila maiisahan si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Binalik niya ang tanong sa kanila. Binalik niya ang sitwasyon sa kanila. Kaya nga, ang sabi niya, sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Ano ibig sabihin? Kayo ang humatol. Kayo ang humusga. Kayo ang magparusa. Dito, ipinapakita sa atin ni Jesus at tinuturuan tayo ni Jesus na humatol. Sabihin nyo nga, yan, paano kayo humatol? Nakita nyo lang, no? Nag-uumpukan sila. Anong hatol mo? O, tinan mo, ang galing ninyo, di ba? O, mga babaeng chismosa yung mga yan, no? Nag-umpukan lang, no? Nagtanong lang, anong ulam mo, mare? No, wala naman chinismis, pero ang hatol, chismisan. O, may naglakad lang, no? Nag-abutan. O, anong hatol mo? Alam mo na, nagkaabutan na sila, no? Hindi ba may pinabibili lang, no? Pre, bili mo naman ako dyan ng ano. O, di ba? Paano ba tayo humatol? Ang galing, no? No? Madalas, no? Ang tao magaling humatol. Nakita lang, makapalang make-up, may hatol. Nakita lang, no? Merong ginawa, humatol agad, no? Ganun ang tao eh. Pag humatol, walang awa. Walang patawad. Tama? Pero alam nyo ang Diyos, kapag humatol, laging may awa. Laging nagpapatawad. Hindi sinasabi ni Jesus na walang kasalanan ang babae. Hindi ibig sabihin, kinukonsinti ni Jesus ang babae. Hindi. Kaya nga ang sabi niya sa huli, huwag ka nang magkasala. Ibig sabihin, alam ni Jesus na may ginawang kasalanan ang babae. Alam niya na nagkasala ang babae.
Pero ipinapakita lang dito ni Jesus na kapag ang isang tao nagkasala sa Diyos, sigurado patatawarin ng Diyos. Ulitin ko, kapag ang tao nagkasala sa Diyos, sigurado patatawarin ng Diyos. Walang duda. Pero pag ang tao nagkasala sa batas, sigurado may parusa. Sigurado may parusa. Tama ba? Tama. Ganyan. Pag tayo nagkasala sa batas, may parusa. Pag tayo nagkasala sa Diyos, may kapatawaran. Ito ang pinapakita sa atin. Pero ang magandang pagnilayan din, hindi ibig sabihin tayo'y naghihirap, hindi ibig sabihin tayo'y nasasaktan, pwede tayong gumawa ng kasamaan. Hello? Mahirap ang buhay ngayon, ano po? Hindi ibig sabihin mahirap ang buhay, manloloko ka ng tao. Mandadaya ka ng paninda. Dadayain mo ang timbang. Dadayain mo ang presyo. Hindi ibig sabihin, nasa ospital ang nanay mo, mangu-hold up ka. Diba? Ganyan lagi, diba? Yan ang katwiran eh. Nang hold up, nang snatch, noong nahuli, ano sasabihin? Nagawa ko lang naman yun kasi may sakit ang nanay ko. Nagawa ko lang naman yun kasi walang gamot ang nanay ko. Diba? Narinig nyo na ba yung mga ganyang palusot? Diba? Kaya hindi ibig sabihin, ikaw ay naghihirap, ikaw ay gagawa ng masama. Hindi ibig sabihin, nasaktan ka, mananakit ka din. Hindi ibig sabihin, iniwan ka, gaganti ka. Hindi ibig sabihin, minura ka, mumurahin mo rin. Hindi. Hindi lisensya na tayo nahihirapan para gumawa ng kasamaan. Hindi ibig sabihin mahirap ang exam, mangungopya ka. Ha? Sabi mo, ma'am, di ako nakaaral kasi nanay ko inutusan ako eh. Hindi. Hindi excuse, hindi palusot, hindi katwiran ang pinagdadaanan para gumawa ng kasamaan. Mga kapatid, itong mensahe sa atin ng ating ebanghelyo, kung minsan ikaw ay nagkasala, kung minsan ikaw ay nakagawa ng masama, kung ikaw ay minsan naging makasalanan, humingi ng tawad. Sa Diyos, may kapatawaran. Pero sa batas, tandaan, may kaparusahan. Kaya mag-ingat. Mag-ingat sa ginagawang kasalanan. Kasi kapag sa batas, may kaparusahan. Pero sa mata ng Diyos, may kapatawaran. Amen? Amen.